Naku po, may mga nangyayari na naman na puntahan nga natin si Attorney Rene Bueno. Ano tong latest ni Attorney? Revolusyon ni Attorney Revolution Orejas. Lisensyado, burado na. Diyos ko Lord Rudy. Alam niyo naman, may ginawa itong si Respicio. Busy day ahead. With Nivea Men Cool Kick, enjoy up to 72-hour protection. Pahinga natin si Attorney. Attorney Enzo. I want to explore Australia. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-24 ng buwan ng Mayo. Tinignan ko na yung date dito sa cellphone ko para hindi ako magkamali sa pagbanggit na kung ano ang exact G, shout out. Araw ng linggo. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na topic na paborito ng mga marites sa social media. Ito po ay tungkol dito sa alamat. Alamat na kagad. Sa alamat ni Attorney Respicio. Ano yung salita? Kala mo nasa boxing ni Manny Pacquiao, no? At pag-uusapan din natin yung kanyang pananalita na tungkol sa pag-aanyaya, allegedly, na magkaroon ng isang revolusyon dito sa ating bansa. Pero hayaan nyo, gagawin natin simple to para hindi kayo antukin habang nagsasalita ako. Kunwari, nasa isang barangay tayo. Dambuhalang barangay assembly tayo. At ang tanong ng bayan ngayon, kung ang isang abogado ba, katulad ni Attorney Respicio, ay nag-aya sa publiko na mag-alsa o mag-revolusyon laban sa gobyerno, freedom of speech lang ba yun? O dapat rekta kulungan na at sunog lisensya na ng pagka-abogado niya yun? Dahil seryoso ang kanyang imbitasyon laban sa gobyerno, mag-alsa, mag-revolusyon. Handa ba kayong magpakamatay? Yun ang mga kanyang hamon, no, sa taong bayan at kanyang banta sa ating pamahalaan. Hatiin po natin ang kwento natin sa tatlong bahagi, no? Unang-una, yung unang kabanata. Siyempre, hindi mawawala to. Madalas depensa to ng mga taong napagbibintangan na nagbabiolate ng ating saligang batas. Sasabihin niyan, definitely, freedom of speech, no? Ang kanyang i-invoke na defense. Pero alam niyo po ba, ang freedom of speech, katulad ng aking paulit-ulit na sinasabi dito sa aking mga previous vlog, no, sa YouTube channel, ang freedom of speech po may limitasyon, no? Hindi mo pwedeng sabihin lahat pwede mo nang sabihin against the government, lahat pwede mo nang sabihin against any public official. May limitasyon po yan. Hindi basta-basta yan. Dito po sa Pilipinas, sobrang lakas ng loob nating sumigaw ng karapatan ko to, freedom of speech ko to. Lalo na kapag nagrarant yung mga taong nakikita natin, napapakinggan natin sa TikTok o kaya sa Facebook habang umiinom ng 3-in-1 na kape. Hindi ba? Okay. So, pero totoo naman, protektado yan ng ating saligang batas o ng ating konstitusyon. Pwede mong sabihin, pangit yung kapitbahay mo. O pwede mong sabihin ang laki-laki ng ilong ng isang vlogger na yan. Parang pag nadikit ka, sisinghuting ka niyan. Di ba? O hindi mo gusto ang bagong policy ng barangay ninyo. Okay lang yun. Karapatan mo yan, di ba? Freedom of speech. Pero mga amigos, mga amigas, ang freedom of speech po, no? Tandaan niyo to ang freedom of speech po ay parang pag-ibig. May hangganan. Hindi ito unlimited. Tama. Abay, pag ikaw ay nagkasalanan ng seryoso, bibreakin ka ng girlfriend mo o ng boyfriend mo, no? Kapag malubha ang pagkakasala mong nagawa laban sa kanya, hindi unlimited ang pagmamahalan. Di ba? So, sa batas po natin, may tinatawag tayong clear and present danger test. Isang doktrina yan Galing po ito sa mga sikat na kaso tulad ng Chavez versus Gonzales. Alam na alam to ng mga law students. Ang ibig sabihin po niyang clear and present danger test ay ang kalayaan mo magsalita ay hihinto kapag ang mga salitang lumabas sa bibig mo ay parang mitya ng bomba na pwede magpasabog sa kapayapaan ng bansa. Yan ang clear and present danger test. Ngayon, kung mag-iimbita ka ng revolusyon para ibaksak ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr., hindi na po yan opinion. Tandaan yan, hindi opinion yan. Subversive act na po yan. Parang ganito. Pwede mong sabihin sa asawa mo na, naiinis na ako sa'yo Parang gusto na kitang iwanan, gusto na kitang hiwalayan. Ayan. That is part of the freedom of speech. Pero kapag sinabi mong, mga kapitbahay, hali kayo, pagtulungan natin gulpihin tong asawa kong chismosa, no, na wala nang ginawa maghapon kundi yumakyak ng yumakyak. Iba na yan. That is already a criminal act.
And that is punishable under the revised penal code. Bakit? Naanyayahan mo manggulpi yung mga kapitbahay mo, asawa mo pa, pinagugulpi mo. That is almost like the same as in the situation of this lawyer that we are discussing right now about inviting to revolution. Diba? Okay. So dito, dahil seryoso po ang gobyerno na protektahan ng sarili niya. Siyempre, ayaw naman mawalan ng trabaho ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pag na-overthrow sila, jobless na naman sila. So one of the first things na gagawin niya, bibigay protection niya sa ating pamahalaan. May mga nakahandang patas yan, no? Para sa mga mahilig, no? Yung mga mahilig mag-aya ng revolusyon. Nakadarali na lang, handa na ba kayo? Diba? Na mag-revolusyon, handa na ba kayong ialay, no? Magbuwis ng buhay para sa bayan, no? Ginamit pa yung bayan, diba? So dito pumapasok yung ating revised penal code. Okay? Alam niyo po, may dalawang paboritong artikulo o provision ang mga prosecutors, ang mga piskal para sa ganitong klaseng eksena. So kwento ko sa iyo. Pag nakarating sa piskal, alam na nila kung anong artikulo ang kanilang isa-cite o babanggitin upang ma-determine nila kung meron bang probable cause o wala. Okay, Article 142. Anong sinasabi dito? Inciting to sedition. Ito yung kapag ang mga talumpati mo, sulat o pa-video mo, yan, sa social media, ay nangangiliti, no? Nangingiliti pala sa mga tao na magalit, manggulo, at lumaban sa pamahalaan. Hindi mo kailangan humawak ng baril ng tabak, kutsilyo. Yung laway mo palang napanis na nanguudyok sa mga kababayan mo na mag-alsa, magalit sa gobyerno, yan po ay isang krimen na matatawag sa ilalim ng revised penal code. Pangalawa, yung Article 138, ito yung tinatawag na inciting to rebellion. Ito naman yung mas level up, no? Kung ang panawagan mo ay tahasang pag-armas para pabaksakin si Presidente Marcos o ang buong gobyerno, rebellion na ang inaamuyan mo dyan. Mas delikado yan, no? At medyo mag-isip-isip ka at baka mamaya, no, ay bigla ka na lang damputin ng mga otoridad dahil dyan sa walang habas mong pananakot sa gobyerno. Ngayon, may plot twist dito tungkol dito sa cybercrime law. Pag-usapan natin muli, no? Si Atty. Respicio. Si Atty. Respicio, hindi naman nananalumpati sa ibabaw ng sako ng bigas sa palengke. Diba? Nakita niya yan. Ginawa niya to sa Facebook. Ginawa niya to sa TikTok. O pwedeng sa YouTube. Pero ako nakita ko sa Facebook eh. Ako, lagot ka dyan. Bakit? Kasi papasok yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Yung Republic Act 1075. Sabi ng batas, kapag ang isang krimen sa revised penal code, yung krimen sa revised penal code, kagaya ng inciting to sedition, ay ginawa mo gamit ang internet, ang parusa po ay mas mataas ng 1 degree. Di ba? Kung 3 taon, ako, dadagdagan mo ng 1 degree yan. Di ba? Mas mataas ang parusa. Parang sa ano lang yan eh. Parang sa McDonald's lang yan, di ba? Minsan pag nagda-drive-thru tayo, di ba? Tandaan niya, no? Parang sa McDonald's lang, pag nagda-drive-thru tayo, imbis na regular fries, nagiging large. Di ba? Pero sa kasong ito, imbis na maikling bakasyon sa kulungan, naging super size na silya sa bilibid to. Mas mabigat ang parusa kapag online using Facebook, TikTok, YouTube kasi mas marami ang nakakakita at mas mabilis kumalat ang apoy. Di ba? Katulad dito, pag nagsasalita ako, minsan maabot ng 30, 50, 100,000 viewers. Di ba? Ang daming nararating nito hanggang sa kabilang panig ng mundo. Ngayon, ano ba yung bilang abogado, ano ba yung mga sinumpaan namin, no, bilang abogado, no? Lahat po na sinasabi namin dito, ano yan, covered yan by Code of Professional Responsibility. May lawyers oath po kami na dapat itataguyod namin palagi ang mga batas, lalo na ang saligang batas sa lahat ng pagkakataon dapat pinagtatanggol namin yan. Ngayon, ang pinakamalaking tanong dito Sir, ordinaryong mamamayan ba yang si Respicio? Hindi ba? Abogado yan? Vice Mayor pa yan. Certified Public Accountant pa daw siya. Delikado ngayon yung dalawang lisensya. The regulated profession yan. Tama kayo dyan. At dahil abogado siya, ang pananagutan niya ay double deck. Aray ko Ang po. mga abogado po sa Pilipinas ay may sinumpa ang tungkulin. Doble-doble ang Ito yung problema. lawyer's oath na sinasabi ko kanina. Nangako silang ipagtatanggol ang konstitusyon at susunod sa mga batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng ikaw ang tagapagtanggol ng batas sa umaga tapos ikaw ang nagnanais bumawag sa gobyerno sa gabi. Di ba? Parang ano lang yan, yung ibang kakilala ko. Di ba?
Sa umaga, Sherwin ang pangalan. Pagdating sa gabi, Shirley na siya. Hindi po pwede mo yun. Di ba? Lumantad ka kung lalantad ka. Pagtatanggol mo ba yung gobyerno, diyan ka sa kabila talaga. Bahala ka na sa buhay mo. Maghanap ka ng kasama mo sa revolusyon. So dito natin ipapasok ang bagong-bago at mainit-init pa na panuntunan ng Korte Suprema. No, yung CPRA o yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa ilalim po ng ng regulasyon na to o ng batas na to, particular sa Canon 2, yung propriety. Ang isa pong abogado ay dapat magpakita ng maayos na asal sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, maging sa personal na buhay mo, sa korte at higit sa lahat. High-tech na kasi tayo ngayon sa social media, no? May nakasulat na dyan ngayon eh. Ang mga abogado po ay bawal mag-post ng mga bagay na lumalabag sa batas, naguudyok ng kaguluhan o sumisira sa tiwala ng publiko sa hustisya at sa gobyerno. Kapag ang isang abogado ay napatunayang nag-aya ng violent revolution or subversion, hindi lang siya makukulong. Ididemanda siya sa Korte Suprema para sa disbarment o kansilahin ang kanyang lisensya bilang abogado. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full. Pati na din siguro yung lisensya niya sa pagiging accountant, di ba? Certified Public Accountant. Pati yun madadama eh. Di wala kang hanap buhay ngayon. Di ba? So, kaya sa ating mga abogado, kayong mga abogadong nakikinig dito, medyo ingat-ingat sa pananalita pagdating sa social media. Dahil baka mamaya may kumursunada sa inyo, kasuhan ka, di kawawa naman. Ang hirap-hirap mag-aral ng batas, di ba? So, para doon sa mga hindi pa nakakalam, ano ba yung disbarment? Yun yung tatanggalan ka ng lisensya. Yung mamahalin mong frame na nakasabit sa dingding nyo, sa opisina, sa bahay mo, no? Pwede mo nang, palitan ng picture ng pusa mo kapag natanggalan ng lisensya. Kasi hindi mo na pwedeng gamitin ang titulong yan habang buhay, no? Siguro pag namatay ka, lagay mo sa lapida mo. Tutago lang kung wala nang kay question attorney, blah 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 doon sa lapida. Wala naman siguro kay question na tepo ka na di ba? Pero mahirap yun, no? Ang hirap-hirap mag-aral ng batas tapos isa sa alang-alang mo yung pagkakatanggal ng lisensya mo dahil sa isang politiko, di ba? Nahirap yun. Huwag niyo pong gagawin yun kung may mga abogado dito nakikinig, no? At medyo sana minsan maging disente tayo manalita. Huwag yung parang nagsasalita ka, parang gusto mong higupin lahat yung nasa harapan mo. Tandaan niyo po, ang kalayaan sa pananalita ay napakagandang regalo yan ng demokrasya. Pwede tayong magreklamo, pwede tayong pumuna, no? At pwede tayong humingi ng pagbabago sa pamamagitan ng eleksyon o legal na proseso. Hindi yung magngangawa ka sa entablado. Okay lang magngangawa ka sa entablado, but make it sure na wala kang binabiolate sa Revised Penal Code, sa Constitution, saka sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Siguraduhin mo yon. Pero ngangawa ka nag-aayaya ka ng revolution, bawal yun. Ang pag-aya ng revolusyon at pagpapabaksak sa gobyerno ay hindi po yan freedom of speech. Ito po ay isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code na pinalalapan ng cybercrime law. At isang ticket po yan para mawalan ng lisensya sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Para po sa isang abogado, ang batas po ay iyong sandata para proteksyonan ang bayan. Proteksyonan ang bayan, hindi para sunugin ito. No, kaya sa susunod na magla-live kayo sa Facebook, siguraduhin ang dala niyo po ay talino, hindi sedisyon. So class, dismiss, mag-recess na kayo muna. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Okay, class dismiss na. Salamat, attorney. Nako po, Respisyo, double joberty ka pala, Diyos ko Lord Rudy. Tapos kang bata ka. Alright. Guys, naka-live si Sir Bad. Naka-live siya ngayon. May siya tungkol daw sa Malacanang to eh. Tingnan natin. Countdown muna.